Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tila sinisingil ni Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nito dapat hinahayaang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga mambabatas para makaiwas sa pagkakasangkot sa mga anomalya. Moro-moro rin ang turing ng bise sa pagpapalit ng House Speaker ng Kamara. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa pagbabago ng liderato sa Kamara matapos magbitiw ni Leyte Representative Martin Romualdez at pinalitan ng bagong upong House Speaker na si Faustino D. III ng Isabela, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagkakapili sa bagong mamumuno sa Kamara dahil kagrupo pa rin daw ito ni Romualdez, pati ang kapwa Isabela Congressman Tony Pet Albano. Matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila sa kasal ng anak ng isang senador. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. Paniwala ng bise, moro-moro lang ang nangyaring pagpapalit ng House Speaker. So yung pagpapalit nila ng Speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? Nasa gitna ngayon ang Kamara ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung saan damay ang ilang kongresista. Isa sa mga kinalampag para magpaliwanag ang dating chairman ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na inakusahang pasimuno ng mga bilyon-bilyong pisong insertions sa budget na napunta umano sa maanumalyang mga proyekto kung saan may nakakuha ng kickback. Nasa Amerika ngayon si Ko dahil nagpapagamot umano. Kaya puna ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Hinihinga namin ng reaksyon ang Malacanang at sina Speaker D at Representatives Romualdez at Albano. Kahapon nasa Senado si VP Sara kung saan pinuntahan niya ang mga kaalyadong senador na sina Senador Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Amy Marcos at Bongo. Hindi na sinabi ni Duterte kung ano ang kanilang napag-usapan. Wala man kaming chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Sinagot ng palasyo ang pahayag ng bise na hindi dapat hinayaang umalis ng bansa o mag-resign ang mga congressman para takasan ang accountability. Ayon sa palasyo, dapat alam ng bise na ang pagbiyahe ng mga mambabatas ay sakop ng House Speaker o ng Senate President at hindi ng Pangulo dahil may separation of powers. Maliban diyan, wala naman anyang whole departure order mula sa Korte.